May nga sa mga bago kahit Japanese pero wala ito sa Japanese food lang kayo. Pero salamat kayo sa inyong pagpangamuyo. Mahatag ako sa blow by blow account sa aton family hours sa first Sunday sa March. But please, pray ninyo, especially sa buong Manang Naomi, may nahimbong na kami ng mga core groups sa church, the core groups sa gitawag na Friendship Center. So we hope na inakasustain lang din until ma-add ko rito si Andy para mag-full-time missionary. Kadamo kita sa mga plans sa ating future. At many times, hindi nila included ang atong mga parents. Because may tendency kita na we associate ang atong mga parents sa past. O kaysa hindi na malikawan na may mga parents na are really hard to deal with. Diba? Na daw mo sila kinalanggit na, sige for my sanity, for my peace, para na lang sa world peace, dira ka na lang, pagdari ako. But si Apostle Paul, may gusto din siya na ipang-athag sa aton sa sininga adlaw. No? So we are going to continue our study that is sa 1 Timothy, and we are now in 1 Timothy chapter 5, verses 3 to 16. We will read this together. Ready? Begin. Honor widows who are truly widows. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household, to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. She who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God, and continues in supplications and prayers night and day. But she who is self-indulgent is dead even while she lives. Command these things as well, so that they may be without reproach. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband, and having a reputation for good works. If she has brought up children, has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work, but refused to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry, and so incur condemnation for having abandoned their faith. Besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. So I would have younger widows marry, bear children, manage their households, and give adversary no occasion for slander. For some have already strayed after Satan. If any believing woman has relatives who are widows, let her take care for them. Let the church not be burdened, so that it may care for those who are truly widows. Pray kami. Father God, thank you sa sininga makikambal ka sa amon sa sininga iyon. We know many times hindi perfect ang amon relationship sa amon mga parents, but we just pray, Father, na sa imong grace tagaan mo rin kami opportunity na ma-honor you by your grace and for your glory. In Jesus' name, amen. Si Apostle Paul sa malawig na wala ako na rin nakawali sa pagkadayo sa aton na batuon sa 1 Timothy.
Nung naghambal siya nga, these are the last days. Kag, we have to understand it, nga sa last days, we need to be a good servant of God. Pero wala man siya nag-stop there, no? Because naghambal man siya, tinutuan niya man kita how to minister within the church. Kag i-appreciate, para nga mag-appreciate nila kung ano ang church. Kag naghambal siya nga, diri sa sulod sa church. Kung ari kita diri, ang aton presence, ang aton nga goal is always to encourage. Dapat wala ang aton ginapakubra diri, ang kanang intention natin is always to encourage. Nga man, kung kaysa ang aton nga truth bala, ang aton nga preferences, hindi man amo na yung preferences sa iba. Kaysa amo na nga kaka-misinterpret kita. Kaysa nakakibot ka, kamayo lang to sa akong intention nga naglalaing dito siya. Well, i-practice mo lang ang imo nga truth, i-practice mo lang ang imo preference. Pero always, let us always remind ourselves na kung narin ka dali sa simbahan, natipo ka sa simbahan, ang ating goal is encouragement. When I talk, when I act, when I behave, when I reach out, I am here to encourage. Kani kadua, nera, para masapos, ang mindset natin must be family. Pero kasi ko, hindi niya mga pamilya, biranay kami sa among talaya. But ang point rin ni Apostle Paul, at the end of the day, we are family. At the end of the day, ang apelido mo, dahil ko ba? At the end of the day, whether you like it or not, kung pakahuwian ko ikaw, mahuwian man ako. Kaya tanan-tanan kita, nagpapakilala, nga anak kita sa Diyos. And this is very, very important. Especially nga ang ginaubra pa sa niya is to sow division sa aton. So, pamangkot many times sa ato kabuhi, kung mag-deal kita sa atong puntod, mag-deal kita sa mga tao nga nakadusmo, o kung nagadalagan, o kung nagawali, anong atong purpose na ginambal natin? Anong atong purpose na abuhato natin ito? So, nagambal sa Apostle Paul, sila niya, sa kanang-kanang natin ito, always do it in a manner and with a desire na ma-encourage ina. Hindi enough na mayong atong intention. Hindi enough na masiling kita nga igulang naman na siya. No, hindi enough na masiling ka na kung ano ni ang ikabagol kita siya o kung dapat yung sitihon niya po kaya kuya ang nagkakaot sa iya always aim for encouragement because we are family. Hambal kita last time, you can only appreciate the church and be happy when you embrace the church as your family. Kung hindi kayo pagkabigod at matao sa palibot, hindi nautod mo sa minun. Hindi mo ganyan ma-appreciate ng church. Until such time nga ma-embrace mo ang kada isa dali for who they are, for who is, for what they have, hindi mo ganyan ma-plan-plan ng church. Yan mo naman kaisa na nasubuan mo ako, may mga tao na hindi kalawig sa church. Gin-reach out man, ginamo sila. Pero ang bottom line nila is, as long as reach out na sila, gin-encourage na sila, pero kung hindi nila pag-embrace ang simbahan sa family. Hindi. Ano ba galing ginayo ko ka mo? Spend some time. Kadto dili, pag-ilala, pag-amiga, mga amigo, mabasi ko tayo na yung baka mo, sadya, no? Anyway, after this,
naghambal si Apostle Paul sa pila sa duha ka group diri sa tao sa church. Nga kinahanglan nato ni Honor. At ang interesting dira, kinaghambal siya, honor widows who are truly widows. Kabalo kita nga during that time, ang mga widows are the most vulnerable at socially deprived na mga tao. Especially na ang mga trabaho sa una, sa mga lalaki lang din. Mabisan sa mga place gani, no? Mga nag-aakda, ito yung mga lalaki. Gabay-bayo na sila babae. Nga, hindi ako na mo. Plus, bisan sa court, kung babae ka, hindi ka mapatihan. How much more pagit kung ikaw ang widow, kanubuya sa pagtulong sa syudad. Sabi ni Apostle Paul, honor widows. Kung ikaw widows derives from the root word, a root meaning forsaken. It may thus refer to any woman living without a husband. It means bereaved, as would be a widow whose husband has died. Pero kung natulong natin diri, it seems na si Apostle Paul tumod siya, hindi lang bangod kay wala sila bana. Pero naghambal din siya nga i-honor natin ini widows. Anong term din ng honor? Nga wala siya nagsiling na you pity, you help, no? You guide, you assist. Nagsiligid siya honor. Ito lang honor, ang buti silingon sini means to show high regard, respect for, or so to count as valuable, to esteem, to value, to estimate or fix the value, to venerate, to honor, or to revere. To show respect to someone is to recognize their worth as a person. It implies a considered evaluation or estimation. So, silingon, ang magtulong kagaling sa siniyang klase sa mga widows is isang banding out of pity. Pagkakita, wow! Tulungan natin na may value. Tulungan natin na importante sila. Kita natin nila sa same nga pa niya siya, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Honor ng ako. The same word na sa ginhambal ni Peter na honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Amon ang pagtulok natin kuno sa sining ng mga widows. Why? Well, nahambal si James na if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this, to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. So sige kayo tutuon ng religion ko no, nag-help sa mga widows in their affliction. Pero, dapat sila niya pag-iib sa Luke chapter 14 verses 12 to 14. Kasi he said to the men who had invited him, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends, or your brothers, or your relatives, or rich neighbors, lest they also invite you in return, and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. So siling niya, mag-care kita sa mga widows, amuin ang tutuwad ng religion, mag-care kita. Pag siling niya, mag-party ka mo. Namin man ang agya people, may mga friends, pero wala na point sa langit. Kamukha mo lang nag-invite tayo. Yung gusto mo may points, siya
invite ninyo, organize ka mo sa party nga hindi sila yung kabayan balik. At among them, amuhin ang mga vulnerable na mga widows. Sila nga pagin. Matthew chapter 10, verses 41 to 42. Saying, the one who receives a prophet, because he is a prophet, will receive a prophet's reward. And the one who receives a righteous person, because he is a righteous person, will receive a righteous person's reward. And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water, because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his soul. Nahaman ang inosin niya, kung nabulit ka sa mga list, kay anak ko na siya, isang tubig lang na hinahatag nito, sila nga may reward. So basically, ang pagtulok natin sa mga widows, buligan ta kay amo hindi dapat ang simbahan. Buligan natin sila kay dako-dako ginansya kay di sila kabaliksan. Pero sila niya, ang reward mo, mas dako, ay bisan tubig na gani ang ihatag mo, you will have your reward. But again, si Apostle Paul, medyo stubborn pa rin siya. Sa paghambal ng ining widows, sila niya, although gina-honor mo sila, but you make sure that sila truly, ang word na truly, actually, or really, emphasize the reality or truth of a statement. It conveys a sense of certainty and authenticity, often used to affirm the truthfulness of a situation. Sila niya, truly widows. Nagsasili nga aga, natawon natin na kung ano ini, kung sino ini ang truly na widows niya, because una sa tanan, because of their condition. No family to support them. Ang i-honor natin, ang mga widows ko nga, although ma-help na kita sa tanan, pero tagaan ng special attention in a widow. Especially number one, wala sa makasupport sa ina. Sige, but if a widow has children or grandchildren, let them first learn. Ang word na learn, amo nila ang train yourself. Tunan ninyo. Ano nila? To show godliness. Ang word nila to show godliness, present tense, continuous. Saying if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. So makita natin na rin na naghambal siya na ang tutuon ng mga widows, ang mga ini ang wala sa pamilya na makasuporta sa iyo. Pero emphasize pa ni Apostle Paul sa niya. Sige mga bata, kag mga kabataan, sila niya tunan nila na i-take care ang ila, mga lolo, mga lola, nanay, kagkatay. Kaya namihan pinili. Ikadua, ining mga widows, they are alone. She who is truly a widow, left all alone, is used to describe the act of making something or someone solitary or isolated. It conveys the idea of setting apart or cause to be alone. So sa aton, hindi lang siya wala siya nag-take care sa iyang pariente, wala siya nagapadala. But after sa simba, magwa siya, mo pala siya upod, anay, magdulong-dulong, but at the end of the day, siya nalang isa. Kagari pagin, sila niya,
has set her hope on God. Wala siya sa SSS or JSIS na ginapaabot. Or ginapaabot nga regularly may mag-goal dira. Ang iya na niya paglaom ara sa Ginoo. Has set her hope on God. Conveys a sense of having a confident expectation or trust in something or someone. It is often used in the context of a believer's hope in God and His promises. This hope is not a mere wishful thinking, but a firm assurance based on faith. I-honor natin ko na ining awito na, oo, wala sa support sa iya. Siya na isa. Pero, pag-on ang iya paglakong sa iyo. Hindi ko makita nga nag-worry siya. Eh, ang term hindi siya wishful thinking, but a firm assurance based on faith. Hindi sa atong kabuhi. Ano kaisa ba lang, no? Kita nga may sweldo, kita nga may, na ako magaling gina-earn na ako sa iban. No? Pero kita pang na-worry, no? Kita pang nag-struggle, tapos tupagan ka na sa isang sales lady sa Gaisano, minimum wage. Tapos yung home ka, nag-irrigate. Ikaw yung akay kayo butas. Ika-turn ka pa, kasi ka pa nga Christian ka. Iba-iba na lang ang imo deposit, kaya tubok na siya sa 10 million. Nag-worry ka na kay 10 million nila, subong niya, mamasakit kaya nagdaan niya, isa na yan ka-admission niya, may pamangkot ko si Wako, tagpuan ko ito, bilatong MRI na daan, tapos mga amos, ano na lang na yun. Tapos tupadan ka ito, tupadan ito sa isa katigulang dugay na dialysis, gapila, gayong-gayong mo. Salamat sa Ginoo mo, nag-wait ako, ay kanamo sa adlaw ko. Sige, sa church, dapat i-honor nyo ang mga tao. Even though they are alone, wala sa support. But their hope is firm in God. Kasi rin niya, unwavering faith in God. Kasi rin niya na rin, continuous in supplications and prayers night and day. A supplication talks about urgent requests to meet a need and are exclusively addressed to God. Hindi ka may kinanglan, wala ka sa kasuporta sa iya, siya lang isa, ang dinaram na sa Ginoo, di siya mag-pray, Ginoo. But at the same time, sa niya, ang prayers niya is more a general word for prayer. It nag-convey ni ko sa sense of being before God. So, amunin ideas of adoration, devotion, and worship. Kaya wala man sa obrahon, wala man sa saligan, wala man sa istoryahon. Bilog adlaw, ang iyang gina-istorya, gina-simba, ang Ginoo na. Isin ni Apostle Paul, honor these widow who are truly widows. Kasi niya, hindi man siya self-indulgent. But she who is self-indulgent is dead even while she lives. Ang word ko ng self-indulgent is given to wanton pleasure, to live in excess comfort or indulgence, to live a luxurious life, to give oneself to pleasure. The word connotes abandonment to pleasure and comfort, just like atong ang
ang rich man sa story nila ni Lazarus. Ang iyang kalipayan, ang iyang affirmation, ang iyang ang pleasure din sa kalibutan. Ay, hindi ko yung mabuhi. Iyak kung wala ko yan nagpamassage every week. Hindi ko yung mabuhi. Iyak kung isa lang yung sudan ko. Dapat yung may kalangan. Hindi ko Huwag mo lang problema kung may kwarta ka. Pero kung wala ka ng kwarta, ikaw mo lang isa, tapos kapag hinta ka pag isang wala, ako hinta ko ang problema. Sige, you are as good as dead. You are not living. Kaya nga, pinapagita mo wala. Pinatorture mo lang mo kung ito. Isa niya, honor this widow who are not, who are truly widows. Widow. Kaya wala ka nasasanda pangayon sa susunod. And that is why sila niya command these things as well, so that they may be without reproach. Command, announce from one to another who is at one side, such as to what must be done, usually with the idea of a command or charge. Actually, ito daw military term ng mga commander na demand that the subordinate must obey the order, and this require unhesitating and unqualified obedience. Sila ni Apostle Paul, halin dito, i-honor mo ang widow or truly widows, kaya sila na isa, kung may nag-support dapat, learn, higit ninyo nga i-supporta. Pagkapos rin niya, siya lang na isa, ang hope niya, nalagay sa Ginoo, nagapangamuyo, pinapangayuan niya lang ang Ginoo, kaya pinasimbayan ang Ginoo. So, initudogin natin ini, so that they may be without reproach or blameless. An adjective which literally describes that which cannot be seized. The one cannot be laid hold upon, cannot be criticized. Sila niya, the word to know refers to individual who has nothing in the words, actions, or deeds upon which an adversary could seize or make a charge. Kaya kung mo ini, wala git sa may kuminta na malain sa pero, ang ini nga base, ini nga section regarding sa condition sa pag-honor sa widows, conclude ni Apostle Paul in speaking about relatives nga who can take care of their widows. Sila niya, but if anyone, wala sa exception, anyone does not provide for his relatives. Ang term niya lang provide for, interestingly, means literally to think before, to observe in advance, to notice beforehand. The idea, nag-convey sa idea to care, to see to it, to make provision. The idea is to think about something ahead of time, giving it careful thought and consideration. Sige niya, ni Apostle Paul, by the way, gatok kita anay sa mga widows, porque ka, unahon mo anay ang mga widows sa inyong balay. Sige mo ini, kung hindi ka mo makaplano ahead, hindi ninyo pinasituhin na provided, hindi amuni, hindi amuto, no? Sa inyo mga relatives, naging muno yung kidayon, especially for members of his household. Especially nga anak na ginira sa inyong balay. Especially na kanyang parehos ka mo, middle name kang apelyido, middle name kang surname. Sila niya, you have denied the faith,
Meaning to say, gin-refuse nimo ang inasugo sa Ginoo sa imo. Deny the faith means that such a person has denied the principle of compassion, love, that is at the heart of Christian faith. Okay? Saling niya, kung hindi nato patimungan ini, saling niya, ang hambalida, you are no different or even worse than an unbeliever. In fact, si Jesus gani ng ating pala sa mga pag-fit mo, pagka-hipokrito, sa mga sa mga Pharisees, saying you have a fine way of rejecting the command of God in order to establish your tradition. For Moses said, honor your father and your mother. Whoever reviles father or mother must surely die. Pero sa inyo, if a man tells his father or mother, whatever you would have gained from me is korban that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father and mother, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. Siling niya, di ba? Kasagad-sagad sa inyo magpakita rason para nga hindi nyo masunod ang pulong sa Ginoo, mangod sa tradisyon. Yan ang pariyusin na, hindi na nagambal ang Ginoo, na i-honor nyo nanay ng magtatay nyo, ang parents nyo. Tapos masiling ka mo, nay, hindi kami kahatag sa inyo, kaya hatag din namin kay Lord. Kabalo ka naman, para hindi kay Lord, no? Although nga ang tradisyon sa una, na it doesn't mean ay hatag nila right away. No? Na-prepare na nila, pero gusto na nila, i-upload sila kung galingon. Kapag hindi lang sila rason, na hindi sila magsuporta kay nanay at kay tatay nila, kay para kay Lord. Sila Ginoo. Mayo para kay Lord, pero wala niyo pinasunod ang ginahambal ni Lord. See, very, very important nga timuon nato ini kay para sa Ginoo, sa ginahambal ni Apostle Paul, we must honor your father and mother. This is the first commandment with promise. Sa basang Exodus chapter 20 verse 12, anong promise nila? Sinya that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So, ang term lang ang promise was primarily a legal term in ancient Greece and denoted summons which came to mean a promise to do or give something. It is worth noting that the other commandments promise something if they were not kept. Kung tawag mong iba, kung bilarang ng mga commandments, go nyo rin kayo kung hindi nyo pagkubrahon, maamo ka mo sila. Hindi wala. Pero ang honor your father, isa ini sa mga commandments, few commandments, na may promise kanya namin natin. It may go well with you, and that you may live long in the ang pinag-commentary, ang live long, those who act properly toward parents are promised well-being and longevity as a general principle. In other words, obedience to this commandment yields a qualitative and quantitative benefit. Quality of the child's life will be richer and fuller. Quantity of the child's life will be longer. Living out the fullness of time God has allotted them on the earth. Ito hindi ba ginamit na the whole time wali-wali, kundi po si nanay ko, si tatay ko, kung kasapon, daw kabudlay. This is very important nga sa Deuteronomy chapter 21 verses 18 to 21. Nga naghambal diri, if a man has a stubborn and rebellious son who will not obey the voice of his father,
or the voice of his mother, and though they discipline him, will not listen to them, then his father and his mother shall take hold of him, and bring him out to the elders of this city, and the gate of the place where he lives. And they shall say to the elders of the city, This our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Then the men of the city shall stone him to death with stones. So you shall purge the evil from your midst, and all Israel shall hear and fear. Ambot, kung gina-apply pa niya dyan, ambot, wala kaniguro ka na. You know, brothers and sisters, dumdumon hindi natin. Ang orders of priority. God, nabot silingon ang atong personal relationship sa Ginoo. And number 2, atong na family, ay katakdo na din ang ministry. Kabudlay mag-ministry na hindi ka right sa Ginoo. Kabudlay man mag-ministry na hindi ka right sa Ginoo. You know, kailangan mo sa aton na lang nagagasto kita dako sa supplements or ano dira para maglawig-lawig ato kabuhi. Pero gusto nyo nga wala kaya gasto, disiplina ako ng imo pagalingon, you honor your father and your mother. Kaya ang Ginoo na ganyan ang garantiya that you will live long on earth. Pinagmunugan nila the truest test of a civilization is the way it treats its own people. And this is why let me talk sa mga parents, nga tangi this early, you know, na pumatigulang ka mo pagsagat ka mo pabati-bati sa inyong mga bata. Sa subong nga daan kailangan i-train na natin ang ating mga bata to care for us. Sila niya, fathers, do not provoke your children to anger. Ano ang badala? But bring them up, in the discipline and instruction of the Lord. Kung sila mo, i-train ka na sila to care for us. I-train ka na sila to honor us. Amo na kita, kaysa ako man, may salam ako nga, sometimes nahilig na pala mag-joke-joke o mag-bully sa ating mga bata. Kaya ang kwado ka, okay mo na ako, sige na pala. Madala na lang nila sa tikumang-tikulang sila. Kasi kumang-tikulang ka na, ikaw nang i-joke nila. Kaya doon andan. Ambot kung paano na, pero mas kilala niyo mga bata niyo, mas kilala niyo yung ugalingon. Ito ka namin pala nga pagkakita ni tatay mo, pagkakita sa mga bata sa inyo, hanggang katulog nila, respect. Rather than halin mo si tatay, biraon mo, i-bully naman ko din niya karoon mo. Or sermonan naman ko din nila. Or ito ka namin this early time in life, nga ang imo dating sa imo mga bata is somebody na ginarespect. Somebody that they can look up to. And that is not easy, but that is the only way. Namin mataling ka kung maghambal na ikaw sa ila. Mag-take na nila as halin sa ito. So sa inyo, kaya nga i-trade ko na niya. So that sa uli kung magtigulang ka, i-honor ka dito. I-honor ka dito. I-honor ka dito. Kaya kung kaisa ko mula noon kung wala ka respect ang ating mga kabataan, at the end of the day, doon kita mo lang ang wala sulong. Ito lahat doon kung kita mag-train sa ila. O kung number 2, hindi pa kita kabalo, o kung ano isang ka problema kung hindi tamad kita.
God bless ato. Pero ako yung ginagayon ko. So kung hindi natin po, kagadamot na sa mga agyan ng bata sa aton, ito kabudlay na i-recover. Dili na, dalaan na sa simbaan. Kaya idungan ka na lang sila dungan ka na lang sila i-train. Galing ibata ka bata, no? 52 years old na, kabudlay na. Ngayon, ito na lang ito. Pero I hope, wala pa man kita nila sa truly widow yet. But I hope by God's grace, we will take note of this, especially sa aton mga parents. Now, mamagpag ka magbaka sa aton na, no? How about ang aton mga parents yan kay number 1, wala mo sa ganit kapati sa Ginoo. Or ang parents ko ni kabudlay, nung ko kilala mo lang ng parents ko nung masiligagin nung ano ni budlay niya. Kagapati ako sila. Pero kabalo ka mo, ang isang lang blessing sa aton church. Itagaan kita na isang social family. Ito. It should be kanday kanyay kasila. Tingin, sobra-sobra na ito ganang inubra sa tatay nila. Siya ang nagbuha sa kabuhi sa nanay nila. But at the end of the day, kanamin sa Giapo, sa namuna po kabudlay-budlay, they still reach out. At the end of the day, si tatay nila nakapusin. You know, sa ito kabuhi, kaysa kakulit sa mga parents natin. Pero nevertheless, at the end of the day, kung wala na sila, makasiling again na I'm glad I honor them. Isan ano pa lang sila, isan mga budlay, kaamo sila. At the end of the day, kung ma-honor mo lang din sila kanan-kanan, you will be at peace. Until ang time na ito tawagin. Why? Because honoring our parents is a lifelong commitment. Honoring our parents is a lifelong. So, may mga truly widows sa church. Kapuson na ina. Pero sa mga hari diri, wala pa makita truly widows diri. Pero sa aton ng mga kabataan, kabay patani, that let us honor our parents. Because sobra pa ini sa supplement. Ano ginainom nila para magwaka? Iba yung lakal mo, drum mo. Ini libre lang. Libre lang hindi. I-honor ang sinanay mo. Malawig ang imo kabuhay. Nagmalipayo. Ito, honoring our parents is a lifelong. Imagine ang kabila, no? Kung kita mismo ang mga parents, we are showing this as an example ang atong mga bata. Magasunod man, kagita man ng iyan. Let us pray. Father, natawaran kami many times because excited kami sa among future. Pero many times, hindi included ang among mga parents. Ng Lord, nang ginaremind mo kami na before we think helping others, kabay pa nga make sure naman that we are honoring our parents. Because this is your commandment with promise. Kaya Father, enable kami at your Holy Spirit, kay tawag kami. At many times, kaya mo ginuuwi kami sa mga nakulang Ginoo kung nasubra mo kami in our relationship with our parents. Lord, katawaran lang kami. Lord, kabay ba nga ini nga simbahan, kung may isa pa mga komentar ang mga ligas-limbada ang nila ilang mga limbada. So thank you, Kid. Pabori kami. In Jesus' name, Amen.